Hindi lang tao ang pwedeng maging bida, talented at famous. Dahil ang doggy from Laguna abay sikat na, may fanbase pa. Willing-willy ang mga netizens sa kanyang karisma at mga alam na kakaiba. Humanda ng mapa-wow kay Au Au. Teo, the celebrity dog. Ayaw mo maniwala kay Papa? Sa unang tingin, mukhang normal lang na aso. Tipikal na tagabantay ng bahay. Pero sinong mag-aakala ng aspin na ito may pangmalakasan palang talento? Abay marunong magdrama. Cry! Cry! Magaling din ang aso sa pagpapatawa. Knock-knock tayo today, okay? Knock-knock! Knock-knock! Saging! Akala ko ikaw saging! Yun na naman yung tenga. Yun yung lyrics. Oo, yun yung lyrics. At pati action, kayang-kaya niya. Tiyo, sumuko ka na! Babarilin kita! Tiyo! Patay! Patay! Pero kung akala ninyo todo na ang kanyang pagiging bibo, pues hintayin nyo pa ang kanyang ibubuga pagdating sa pagkanta. Sing! Sing! Sa iyo. Sing! Siya si Theo, the dog superstar. Halos lahat ng kanyang nakakasalubong naaaliw sa kanya. Alam mo ba, Tiyo? No wonder pati sa online world pinapanggigilan ang poging aso. Milyon-milyon lang naman ang pumupuri at pumapalakpak sa kanyang mga agaw eksenang abilidad. Take note, 3 taon pa lang si Theo pero ibang level na ang kanyang kakayahan. Yan ay dahil sa pagtitiyaga ng kanyang amo na si Romeo. Okay? 2020 nang maging parte ng buhay ni Romeo si Theo. Sa unang pagkikita pa lang, nagkaroon na daw sila ng instant connection sa isa't isa. Kasi yung nakita ko to, parang na-inlove ako. Sa kanya, na-inlove ako. Napaka-cute, yung ano pa lang, yung parang 1 month pa lang, parang iyak na nga iyak. Tapos nakikita ko na yung kadaldalan niya. Yung nga ganun. Every 2 hours, pinapadede ko. Kahit may trabaho kinabukasan, kahit nakakapagod, nakakaantok, inano ko talaga ng ilang months. 3 to 4 months, napansin ko na siya, nag-ano na siya, parang nagre-reply sa pag kinakausap ko. Parang doon nagre-reply siya, parang kinakausap, parang nag-uusap na talaga kami. Parang nakakaintindi siya. Wala kang naisip na content? Oh no! Yung patawa ba? Oo, yung patawa. Wala kang maisip. Wala din maisip si Papa. Oh no! Dito naisipan ni Romeo na i-develop ang katalinuhan at kakayahan ng asong alaga. Magbabiral tayo, maniwala ka. Oo, magbabiral tayo, maniwala ka. Paano mo naman hinanda ng training si Theo? Si Teo, nung ibinigay sa akin, nung papalaki, nakita ko na matalino talaga siya eh. Tapos yun, parang ako na manood ng YouTube kay Pinoy Dog Whisper, yung tuta training niya. Tapos yun yung in-apply ko sa kanya. O natuto naman Oo, kaagad? natuto naman siya kaagad. Pero na-challenge si Romeo sa pagiging fur parent. Anong pinakamahirap na part o yung pinaka-challenging na bahagi ng training ni Theo? Kaya yung mahirap ako yung unang tricks na i-introduce ko sa kanya kasi kailangan mong paulit-ulit mo talagang sa kanya ipagawa. Ilan to? Good. Ito. Okay, jump. Yes. Come on. Pop, under. Bilis. Left. Bilis. Right. Left. Right. Theo,
Teo, galing-galing naman. Ayon sa mga eksperto, ang mga aspin o asong Pinoy ay may likas na talino na pwede talagang mailabas. Basta tututukan lang ng kanilang mga amo or trainer at maganda at tama ang paraan ng pagpapalaki sa kanila. Bawat aso ay they are all individuals, no? Like each person is an individual. So, bawat isang aso, meron silang, they have certain strengths, no? That are their own. So, yung ibang aso, malakas sa pag-scent, paghanap ng amoy. May ibang aso na malakas mag-focus sa tao at saka mag-intindi ng kung anong hinihingi ng tao. Marunong silang magkinig sa pagsalita ng tao. May ibang aso na malakas sila sa paglaro, sa mga sports, no? So, iba-iba rin yun eh. So, depende rin yan kung minsan sa physicality ng aso. Tulad ng tao, may damdamin din ng mga aso. May kakayahan silang suklian ng pagmamahal na ibinibigay sa kanila, kadalasan ay higit pa. When we train our dogs, we make use of joy, we make use of happiness, we make use of excitement because we know that gets mirrored in the dog. The dog feels it. Yung reward sa kanila, it's not just the food eh. It's also the joy that they see in you and the joy that they feel doing the things together with you. Every time you do something positive, nagkakaroon yan ng very strong bonds, very strong relationship. Si Teo ay isa lang sa mga gifted na mga aspin. Maganda ang pangangatawan at malusog. Yan daw ay patunay na siya'y lubos na naaalagaan ng kanyang fur parent. Eksperto si Romeo dyan at bilang isang responsableng fur parent na pagdesisyonan niya na ipakapon si Teo o yung tinatawag na neutering. Ito'y makakabuti sa kahit na anong aso dahil makakaiwas sa ilang malalang sakit tulad ng cancer sa prostate at may benepisyo pa sa kanyang alaga. Bakit kinapon mo? Nakita ko kasi yung kapon, nagiging healthy yung mga alaga natin. Tapos nag-i-expand yung yung lifespan nila. Oo, humahaba pa. Tama. Para kay Romeo, malaki ang naging epekto sa kanya ni Teo simula nang maging parte ng buhay niya. Kasi mahihain talaga ako dati pa. Nung nagsimulan mag-vlog, parang na-enhance yung personality na yun. Kasi ako talaga ako parang nasa bahay lang. Hindi ako ganong nakikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Kaya nung simulang nag-vlog kami, doon na nakaano ako ng mga ibang kaibigan, mga followers, nakakausap ko. Malaking tulong daw ang kanyang alaga sa kanilang kabuhayan. Kumikita na raw kasi ang kanilang mga vlogs na umaabot sa 13 million views. Yung kumikita lang yung sa YouTube saka sa mga Facebook namin. Saka meron naman pailan-ilan sa TikTok, yung mga affiliate. Masaya kasi na parang nakakatulong si Teo sa pang-araw-araw naming gastusin. Magta-thank you si Papa sa'yo, ha? Oh, yung dahil sa'yo, naging kilala na si Papa. Oo, kasi dati nag-vlog ako dati. Wala pa si Teo. Parang walang nanonood. Nabihan pa nga akong OA, ganito. May mga basher, hindi pa nga sumikat, dami ng basher. OA daw, ganito, ganyan. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi ata ako para doon sa vlogging. Pero sabi ko kay Lord, bibigay ka ng sign na magiging vlogger ako. Kasi nasa iyo naman, ikaw naman nakakalam yung lahat eh. Nung isinama ko na si Teo sa vlog ko, dun na nag-boom. Talagang celebrity dog na nga itong si Teo dahil bukod sa kilala siya online, abay kinukuha na rin siya ngayon bilang product endorser at pati pagiging artista. Parang tunay na anak ang turing ni Romeo kay Teo. From vitamins to grooming products, kumpleto ang alaga. Pero ang pasabog sa lahat, hindi pwedeng out of fashion si Poging Aspin.
Aba, pwedeng model talaga sa tikas itong si Theo. Ang pagmamahal ni Romeo sa mga aso mas lumalim simula nang makilala niyang alaga. Ngayon, aktibong tumutulong ang mag-amo sa mga dog rescuer at animal advocates. 50-50 kami. Yung 50 yung sa kanya, ibinibigay ko sa mga dog advocate. May mga sinusuportahan akong dog advocate. Doon ko binibigay ko yung party ni Theo para makatulong sa mga kalahin niya. Isa sa mga tinutulungan ni Romeo at Theo ang Happy Ending Rescue Center na pag-aari ng dog advocate na si Bambam Concepcion ng Marilao, Bulacan. Sir Romeo, thank you very much for all the help. At least nakikita nila na yung perang itinutulong nila, yung mga gift na binibigay nila sa amin, ay nakikita nila na ginagamit namin sa aso. So with that po, Sir Romeo, together with Theo, thank you so much with all your support and love. Pero ang nakalulungkot ay may mga asong hindi kasing palad ni Theo at ng mga alagang aso ni Bambam. Marami pa rin sa kanila ang inaabandona, minamaltrato, at ang masakit pa dito'y ibinebenta sa illegal dog trade para katayin at kainin pa, na ngayon ay bawal na sa batas. Nito lamang mga nakalipas na linggo, laman ng mga balita ang walang habas na pagpatay sa isang golden retriever na si Kilwa ng isang residente ng Camarines Sur. Umani ito ng sobrang galit at batikos mula sa mga tao. Kaya ang Senado planong repasuhin ang batas tungkol sa animal welfare. Ang anumang klasing pang-aabuso sa mga hayop ay mahigpit na ipinagbabawal kahit na mga hayop sa kalye. May karampatang parusang pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998. So ano naman ang masasabi mo sa mga taong nagmamaltrato kahit sa mga asong kalye? Against talaga ako doon. Kasi sila may mga puso't damdamin din eh. Kasi sila, wala silang voice, tayo yung meron. Kaya dapat tayo yung mag-action para sa kanila. Bilang animal advocate, mariin ko ring kinukondena ang mga anumang uri ng kalupitan sa mga aso at iba pang mga hayop. Anong mapapayo mo sa mga dog lovers? Kasi yung sa pag-aalaga kasi natin, hindi lang sapat na cute ka lang, ganito ka lang. Kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin, gawin silang part ng family, part ng pamilya, at saka susukli ang kanila ng pagmamahal. Lights, camera, action, Theo, sabihin mo, handa na ba kayo? Isa pa, handa na ba? Parang parehas lang eh. Man's best friend. Yan ang madalas na tawag sa ating mga alagang aso. Pero ang pagmamahal nila sa totoo lang, higit pa sa tunay na kaibigan. Ano ba naman nasuklian nating mga tao ng siksik na alaga at proteksyon ng kanilang katapatan at paglilingkod sa atin? At maging maawain at matulungin sa mga aso't pusang gala sa kalye. Dahil ang pag-ibig ng mga asong tulad ni Theo, hindi matatawaran.